What's up mga kabatak, no? So happy new year sa inyo. Ang naisip kong gawin this year, nag-upload ng isang laruan per day. So roughly 365 toys, no? Hindi ko alam kung meron akong 365 na toys or collections or action figures or kahit ano naman siguro na pwedeng mag-qualify na as a collectible. Pero sige, try natin for this year. This is the challenge for me for this year dahil kahit isang video lang, nakakatamad mag-upload, nakakatamad mag-take, nakakatamad mag-edit. Pero umpisa natin today, January 1, 2026. Let's go. Unahin ko na ito, Secret Wars na Iceman. This is a Marvel Legends series na action figure from Hasbro. Kati-kati na ang buksan to. Napakaganda. Meron dalawang alt head, isang galit, isang nakangiti. May ice ball na effect, tapos dalawang alt hands, open hands, dalawang ice beams, tapos parang ice path. Tapos ito yung medyo naging iconic dito sa mga Secret Wars na figure yung hologram. Yan. So si Iceman ay si Robert Louis Bobby Drake. Kayo na mag-search ng mga tungkol sa kanya. Pero isa sa mga major factor na masasabi ko ay isa talaga siyang Omega Mutant. At ang pinakamasakit talaga dyan ay yung recent change. Hindi naman recent, actually. It was like 11 years ago. O mag-11 years ago na, no? So, si Bobby Drake ay, he's gay. Shit. So, hanapin nyo na lang, All New X-Men, number 40. Search nyo na lang doon. Doon siya, doon siya ni-reveal na gay. So, importante ba kung gay siya? Hindi naman. Pero, ewan ko. Because everyone needs representation. Kaya ba ganon? Anyways, marami namang representative ng bading. At pati ba naman si Bobby, ginawa niya pang bading. Kasi Bobby, triple B, Bobby Bading. Ano isang B? Burat. At ayan na nga. So pagkahawa ko dito sa figure na to, sabi ng mga Marvel Legends collectors, nakakatakot kapag yung figure ay ganito kasi parang madaling masira yung kapag translucent siya. Pero nung hinawakan ko siya, okay naman yung figure, nakikita nyo. Ayan, napaka-translucent niya. And kaya ko sabihin na maganda agad yung joints kasi naka-butterfly joints na to. Mga bay. Ayan. Hinawakan ko na agad. And malaga sa akin yung Iceman kasi if I'm not mistaken, if my memory serves me right, ang unang-unang character na nagamit ko sa fighting game, which is yung X-Men Children of Atom, may si Iceman. Kasi madali na siya gamitan Ayan. Okay naman yung articulation niya, tinesting ko. Pero ayan, papakita ko sa inyo yung isang alt head. Ito yung galit. Ayan. Sana meron din yung steady face lang. Pang museum pose. Maganda tong figure, no? Tapos, eto, sunod na natin ipapakita ay ang ano ba itong sunod? Ayan, yung ice beams. Medyo nangamote ako dito. Mamaya papakita ko sa inyo kung ba't ako nangamote. Ito yung ice beam na isa. Maganda yung texture niya. Hindi siya hard plastic. Hindi siya like super soft. Saktong-sakto lang. Yan ay na-appreciate ko sa Marvel Legends kesa sa sa McFarlane, to be honest. Magaganda yung effects nila. Okay. Ito yung parang ice path. Di ba si Iceman? Parang may ice path siya lagi. And then, ayan yung ice ball at saka yung alt hands. Ito yung holographic card. Siguro, pin. Ayan, Bobby Drake. And then, Iceman. Oh, dapat gagawa ko na effect yun. Tinatamad na ako mag-edit. So, ayan. Itatry na natin siyang i-check yung articulation. Ito, hindi ko alam kung paano ikakabit. Sobrang hirap i-determine kung paano siya. Okay, hindi na ako nag-Google. I tried figuring it out myself pero hindi ko siya na-figure out. Pero anyways, ang gagawin ko na lang dyan ay ipoposing ko na lang din siya. Ayan, hindi ko alam paano ikakabit pag ganun. Tulongis kasi pag ganun. Ganyan, yan, hindi ko alam kung paano ikabit Pero, angas Ayan. Di naman din ako hilig masyado mag-posing ng mga figures pero sobrang angas itong Iceman. So that's for our first video pa lang mga kabatak. Thank you at pinanood nyo. Abangan nyo na yung next videos. Araw-araw may upload tayo. Gagalingan pa natin. Sheesh!